Bago natin simulan ang kwento na ito, nais kong humingi ng paumanin sa inyo dahil hindi natin kaagad na-upload ang part na ito. Naging busy kasi tayo Pasensya na. At simulan na natin. Nang malaman ng mga ito na galing pala sa isang retired na doktor ang kanyang mga manok, may ilang naniwala sa kanya. Subalit ang iba naman, hindi kumbinsido sa kanyang sinasabi. Kaya't ang nangyari, ang kanyang ibinigay doon ay ang lahi din ng mga manok na yon. Nasa halos 11 din ang kanyang nabintang manok sa araw na yon. Lumipas ang araw na yon. Doon na napagtanto na tong sinuli na kailangan niyang kumuha ng alalay para maging katuwang niya sa kanyang manukan sa farm. Bali 3 katao ang kanyang kinuha para maging katuwang niya sa kanyang manukan. Ang isa dito ay ang mismo niyang kapatid. Tiwala naman siya sa mga tauhan niyang nakuha dahil kadugo lang din nila ang mga ito. Subalit bago niya kinuha ang mga tauhan, inalam na muna niya ang galawan ng kanyang nakuhang mga tauhan dahil ayon sa kanya, mas maganda ang tauhan mong mahilig din sa manok dahil mas maalagaan talaga ang pinabantayan mo ritong mga alaga. Kayang-kaya naman niya yung pasahurin ng buwan-buwan dahil talagang tinatangkilik ang mga manok niya sa farm. Ang dating bahay nilang gawa sa kahoy na may bubong na kugon ay biglang naging konkreto at mas lalong lumago ang kanilang taniman ng mais at gulay. May katuwang na ring mga tauhan ang kanyang ama sa sakan dahil na rin sa biyayang sumulpot sa kanilang pamilya. Dahil nga sa biglang pag-asenso nitong sinuli at ng kanyang pamilya, hindi namang maiwasan silang kainggitan sila ng ibang mga tao sa kanilang lugar. Ang masaklap lang dito, yung mismong kamag-anak lang nila ang nagpupumilit na sila'y pabagsakin. Subalit hindi nila pinapansin ang paninira nito sa kanila. Bagkus ay pinapaganda pa nila ang pagturing nila sa mga ito kahit nasasaktan na sila sa ginagawa ng mga ito. Ayon pa kay Nuli, sa lahat ng kapatid ng kanyang ina ay ang kanyang ina lang ang hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Ang mga kapatid nito ay purong nagtatapos at nagkatrabaho sa kanilang lugar, maliban lang sa kanyang ina na pinag-asawa ng maaga ng kanyang lula nitong sinuli sa mother side. Nang makasal na ang kanyang ina na ama niyang si Luisito, piniling bumukod ng kanyang ina ng tirahan dahil sa ugali ng lula nitong sinuli. Nang magsama na ang mga magulang nitong sinuli, doon na pag-alaman ng kanyang ina na isa pala siyang ampon sa kanyang kinakalakihang pamilya. Kaya gano'n na lang ito tratuhin ng kanyang ina. Mabait namang tao ang lolo nitong sinuli sa kanya, subalit ang lula niya ang naiiba. Dahil nga mahirap lang din ang ama ni Nuli noong nag-asawa nito ang kanyang ina, kaya't hindi malabong isilang din itong sinuling mahirap. Tampulan ang kanilang pamilya noon sa kanilang kamag-anak na kesyo walang pinag-aralan at mas mahirap pa sa daga. Kaya nung biglang umusbong ang grasya sa pamilya nitong sinuli, tila ba mas lalong galit ito sa kanilang pamilya. Yung tipong ayaw nilang mapapantayan. Makalipas lang ang ilang linggo, nagpaalam na ang ermitanyo sa kanya dahil babalik na naman ito sa bundok kung saan ito nakatira. Ayon pa sa matanda, kinakailangan niyang bumalik doon dahil yun nga, may estudyante itong kasulukuyang sinasanay sa bundok. Bago umalis ang matanda, inalok niya yung magdala ng ilang manok upang para naman meron itong makakain sa bundok. Subalit tumanggi ito sa kanya at may sinabing, "Salamat na lang, Nuli. Maraming manok sa bundok. Ihalas nga lang. Sige, maiwan na kita rito ha. Malayo-layo pa ang lalakarin ko." Pamamaalam ni Manong Duming sa kanya. Yun nga, umuwi na si Manong Duming sa bundok na tinitirhan nito. Makalipas lang ang ilang araw, halos wala namang gaanong nangyari at masaya naman ang araw niyang lumilipas. Subalit nagkamali siya dahil inantay lang pala ng mga nilalang
ang pag-alis ng ermitanyo sa kanilang lugar bago nangyari ang kakaibang naganap sa isang umaga. Isang umaga, binulaga ang mga tauhan niya ng nakakatakot na pangyayari. Isang umaga, nagkagulo ang tatlo niyang mga tauhan sa manukan na para bang mayroong pinag-aawayan. Kaya't sa kanyang pagtataka, dali-dali siyang pumunta sa manukan kung saan nandun ang kanyang mga tauhan na nag-iingay. Paglapit niya sa mga ito, sinalubong siya ng isang tauhan niyang nagangalang Lito, sabay wika sa kanya ng, "Boss, may namatay na 5 tandang mo sa may dulong bahagi ng farm at hindi normal ang pagkakamatay ng mga ito. Parang nilapa ng mga babagis na hayop eh." Wika ng isa niyang tauhan sa kanya na para bang mayroong nakakatakot na nangyari. "Bakit, Lito? Anong sanhi ng pagkakamatay ng mga manok ko? Baka naman napabayaan nyo." Wika niya ditong may pagkadismaya. "Hindi ho. Basta makikita nyo lang mamaya." Wika ng isa niyang tauhan sa kanya. Pagkarating nilang dalawa sa dalawa pa niyang tauhan sa dulo ng farm, doon nga niya nakita ang 5 manok na nakahandusay na at wala ng buhay. Dahil wakwak ang dibdib ng mga manok at wala ng lamang loob. Pati ang puso ng mga ito, hindi rin nila matagpuan sa katawan ng mga manok. Nalabis naman nilang ipinagtataka kung anong klaseng hayop ang kumatay sa kanyang mga manok doon. Ang ipinagtaka rin niya dito, ni bahid ng dugo ay wala silang nakikita. "Sa banda rito, tingnan nyo. Baka may butas kaya napasok tayo ng mga ligaw na hayop." Wika niya sa kanyang mga tauhan. Subalit maya-maya lang, sinabi ng mga ito na wala silang nakikitang butas sa mga harang na kanilang manukan. Kaya't upang makasigurado, nagpasama siya sa kanyang mga tauhan upang tingnan ang buong paligid ng manukan. Subalit maging siya, wala siyang nakikitang butas na maaring lusutan ng mga nilalang na ligaw. Kaya't sinabi niya sa mga tauhan na maiging magbantay sa mga harang upang makita ang mga hayop na pumasok sa kanilang farm. Pagkatapos noon, pinuntahan niya ang kanyang ama doon sa kanilang taniman upang tanungin ito sa sinabi nito noong nagdaang linggo na may aso itong nakita sa labas ng kanilang manukan. Kaya't paglapit niya rito, nagwika siya ng, "Tay, kailan niyo ba huling nakita yung asong maligid sa manukan natin?" Wika niya sa kanyang ama. Nang marinig yun ng kanyang ama, sumagot din naman ito ng, "Nung nagsasabong kanak, bakit anong nangyari?" Wika ng kanyang ama. "May natagpo ang mga patay na manok doon kasi tay, doon sa farm. At saka hindi po normal ang pagkakamatay ng mga ito. Wakwak ang tiyan eh. At saka ang nakakatakot pa dito, walang lumang loob." Wika niya sa kanyang ama. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, gulat naman itong tumitig sa kanya. Kaya't maging ang kanyang ama gustong makita ang pangyayari. Nang makita yun ng kanyang ama, maging ito man ay hindi maintindihan ang nakita nito. Kung aso man ang pumatay sa kanilang mga alaga, idi sana mayroon yung bakas ng dugo. Pero sa kanilang nakita, hindi aso ang may gawa nun. Kaya't ipinalibing niya ang mga manok at sinabihan niya ang mga tauhan niyang maglilibot sa gabi at binigyan niya ito ng mga gamit kagaya ng tansong kutsilyo, mga itak, dahil sinabi ng kanyang ama, hindi tao ang may gawa nun, kundi isang sigbin, pagala-gala sa kanilang lugar. Akala niya hindi na maulit ang ganong pangyayari, subalit nagkakamali siya. Dahil kinabukasan, halos humigit 10 ang namatay na manok na labis niyang ikinagalit. Dahil kung palaging ganon ang mangyayari, baka unti-unti siyang malugi. Hindi kasi biro ang ganong pangyayari dahil pinaghirapan niya ang mga manok na yon upang mapalaki. Pumasok na rin sa kanyang isipan noon na baka kagagawan yun ng kanyang mga tauhan at pinapalabas
na pinapatay ng mga hindi nakikitang mga nilalang. Subalit hindi naman yata. Hindi yun kaya ng kanyang mga tauhan na pumatay ng mga manok na walang dugong nakikitang bakas. Kaya't kinagabihan ng araw na yon, pinili niyang magmamasid sa gabing yon na hindi nalalaman ng mga tauhan niyang bantay na pupunta siya doon sa site ng farm. Alas 5 pa lang ng hapon noon, maigi na siyang naghahanda sa kanyang bahay para sa pagsapit ng gabi. Magtatago siya sa bahaging yon at magmamasid sa paligid. Yun nga ang kanyang ginawa at nagtatago siya sa bahaging yon upang makikita ang pangyayari. Kitang-kita niya noon ang kanyang mga tauhan doon na abalang naglilibot sa paligid na may hawak-hawak na tag-iisang flashlight. Sa ilang oras niya doong pagmamasid, halos wala naman siyang napapansin sa paligid. Hindi siya nagpailaw ng dala niyang flashlight doon upang hindi siya makita ng kanyang mga tauhang naglilibot sa kanyang manukan. Rinig na rinig niya noon ang kanyang mga tauhang habang pinag-uusapan ang nangyari nung araw na yon. Hanggang sa maya-maya lang, bigla siyang kinabahan nang biglang uminit ang suot-suot niyang kwintas na binigay pa ni Manong Duming. Bigla siyang nalirto sa paligid dahil ayon kay Manong Duming, kung iinit ang kwintas na yon, ibig sabihin nun, may mga masamang nilalang sa paligid na hindi kalayuan sa kanya. Pagtingin niya sa kanyang mga tauhang nakabantay, laking gulat na lang niya nang makita niya ang mga ito na nakatingin sa langit habang tulalang nakatitig sa buwan. Sisigawan pa sana niya ang mga ito dahil sa pag-aakalang nagbibiro lang ang mga ito at nakikita siya. Subalit bigla siyang natigilang nakadapa doon nang makarinig siya ng mga tunog ng kadidang animoy hinihila ng isang hayop doon sa kanyang paligid. Palingon-lingon pa siya noon sa paligid, subalit wala siyang nakikita doon. Nang maalala niya ang sinabi ni Manong Duming patungkol sa kanyang kwintas, kaagad niyang hinawakan ang kwintas niyang yon at muling tumingin sa labas ng manukan. Doon nang laki ang kanyang mga mata nang makakita siya ng dalawang matandang lalaki na nakatayo sa labas ng kural ng kanyang manukan sa farm. Nakabuka ang mga bibig nito at may nanlilisik na mga mata habang nakaturo ang mga kamay nito doon sa 3 tauhan niyang nanigas sa mga tinatayuan ng mga ito. Kala niya namamaligmata lang siya sa kanyang nakikita, subalit hindi talaga. Dahil pagtingin niya sa kanyang mga manok na nakatali doon, may nakita siyang 3 nilalang na animoy mga asong nakatuwad habang walang habas na pinagkakain ang kanyang mga manok doon. Animoy mga baga ang mga mata ng mga nilalang na yon dahil sa sobrang panlilisik ng mga ito. Doon niya napagtanto na alaga ng isang mangkukulam at may dugong aswang ang mga sigbing naghasik ng sigalot sa kanyang manukan. Dahil sa kanyang mga nakikita, tila ba ang takot niyang nararamdaman, biglang napalitan yun ng labis na galit. Bigla siyang tumayo doon at sumigaw ng siyang dahilan para makita siya ng 2 matanda. Nang makita siya ng mga ito, ikinumpas ng 2 matanda ang mga kamay nito sa hangin na para bang siya ang puntarya ng mga ito. Pagkumpas ng mga nilalang sa kanilang mga kamay, nakakaramdaman siya ng isang animoy na hihilo siya. Subalit sa tuwing matatumba siya, tila ba bumabalik din ang wisyo niya dahil mas lalong iinit ang kanyang kwintas. Nang mararamdaman ng 2 matanda na tila hindi siya tinatabla ng binitawang usal nito sa kanya, ngumisi itong nakatingin sa kanya at nagsalita ng Ano? Nagustuhan mo ba ang ganti ko sa'yo? Hindi lang yan ang gagawin ko sa mga alaga mo. Uubusin ko yan hanggang sa bumagsak ka sa kahirapan. Nang marinig ito ni Nuli, doon niya napagtanto na maaaring ito yung matandang nakaharap nila sa derby noong nagdaang mga linggo. Dahil sa kanyang mga narinig sa matandang yon, binunot niya ang itak niyang gawa sa purong tanso
at itinuro niya sa dalawang matanda. Nang ginawa niya yon, ngumisi lang naman ang matanda habang ang kasama nito na nakatitig lang yun sa kanya. "Huwag mo kong tatakutin yan, iho. Hindi kami tinatablan yan. Ang mas mabuti pa, tulungan mo yung mga kasama mo." Wika ng matanda sa kanya at laking gulat niya nang tumagos ito sa kanyang harang sa manukan na gawa sa kawayan. Nang akmang lalapit na ito sa kanya, mas lalo pa siyang kinalabutan nang manigas ang buo niyang katawan. Habang papalapit sa kanya ng papalapit ang mga matanda, papainit naman ang papainit ang kanyang kwintas na suot-suot. Nang akmang sasakali na siya ng dalawang matanda, bigla na lang itong napapaatras sa hindi malamang dahilan. Paglapit sa kanya ng isa pang matanda, nagwiwika ito sa kanya ng, "Hindi ka rin pala basta-basta, iho. Sabihin mo, sino ang kinakapitan mo? Huwag kang mag-alala, hindi ko siya papatayin kung ibibigay mo lang sa akin ang mutyang ginagamit mo sa mga manok mo. Kapag ibinigay mo sa akin ang bagay na yon, pangako, lulubayan ko na itong manukan mo at mamumuhay ka ng payapa." Wikang paninindak ng aswang na matanda sa kanya. Bago umalis ang matanda na yon, may ibinilin pa ito sa kanya na babala. "Pag-isipan mo ang mga sinasabi ko. 3 araw lang ang ibibigay ko sa iyong palugit. Kapag hindi mo ibibigay sa akin ang mutya, kailanman hindi ka na mabubuhayan ng kahit anong hayop rito." Matapos sabihin yun ng dalawang aswang, kaagad yung naglaho sa kanyang harapan na para bang bula. Dali-dali naman niyang nilapitan ang 3 niyang tauhan upang tingnan kung anong nangyayari dito. Subalit bago pa siya makalapit sa mga ito, laking pagtataka niya nang bigla yung animoy na himasmasan at nagwika pa sa kanya ng, "Oy busing, andyan ka pala. Magandang gabi ho." Wika ng mga ito na parang walang nangyari. Nang mapagtanto niyang tila ba hindi alam ng mga ito ang kanyang dinadanas, minabuti niyang hindi na lang ipaalam sa mga ito ang kanyang naranasan nung gabing yon. Sinabihan na lang niya ang mga ito na matulog na lang daw dahil hindi na raw babalik ang mga nilalang na pumatay sa kanyang mga manok. Tataka naman ang mga ito sa kanya dahil bakit sinabi niyang hindi na lang magbabantay at matulog na lang. Inong araw sinabi nitong maigi silang magbabantay. Matapos nun, dali-dali siyang naglalakad papunta sa kanyang kubo kung saan niya inilagak ang birtod ng bubuyog. Kailangan niya yung baluti ng itim na tila upang hindi mararamdaman ng mga nilalang na nagnanais na kunin ito sa kanya. Nang maibalot na niya ang gamit na yon, kaagad na niya itong isinilid sa bayong. Magamat nasa 11:00 pa lang yon ng gabi, walang pagdadalawang isip na tinungo niya ang bundok kung saan nakatira ang ermitanyong si Duming. Kinakailangan niyang humingi ng tulong rito dahil 3 araw lang, babalik na naman ang dalawang matanda upang kunin sa kanya ang mutya at maghasik na naman ito ng lagim sa kanyang mga alaga. Naglakad noon sinuli ng 11:00 ng gabi papunta sa bundok. Magamat hindi niya gaanong kabisado ang daan papunta doon, naglakas pa rin siya ng loob alang-alang sa kanyang kinakapitang manukan. Habang nilalakad niya ang daan papunta sa bundok, tila ba naging pagsubok ito sa kanya dahil nang maglakad siya sa lugar ng masukal na yon, samot-saring tunog ng nilalang ang kanyang naririnig sa paligid na para bang sumusunod sa kanya sa paglalakad. Merong nananakot, tunog, merong sumisipol na para bang pinagtripan siya doon, at merong animoy tumatawa sa paligid. Magamat takot na siya noon, pinilit pa rin niyang tinatagan ang kanyang sarili dahil isang pagkakamali mo lang sa daan na yon, sa baba kapulutin ng bangin na yon. Iwalang kabahay-bahay sa lugar na yon dahil ayon sa ermitanyo, pinamugaran yun ng mga aswang.
Pero lumakas ang kanyang loob na maglakad ng ganong oras sa lugar na yon. Dahil ayon sa kanya ni ermitanyo, hanggat dala-dala niya ang kwintas na may marka ng isang ermitanyo, hindi ka gagalawin kahit sinong pinuno pa yan ng mga aswang doon. Sa patuloy niyang paglalakad doon, halos mapatalo naman siya sa takot nang tumingala siya sa taas ng bato. Dahil nga maliwanag ang buwan ng gabing yon. Dahil kitang-kita niya ang isang taong nakapatong sa bato habang nakabuka ang bibig nito. Nang makita niya yon, halos naman siya mapatras sa kanyang nilalakaran dahil sa takot rito. Subalit wala siyang pagpipilian kundi ang patuloy sa paglalakad dahil na rin sa kanyang problema. Nang maramdaman ng nilalang na dadaan siya sa gilid nito, kahit nakatingala sa langit ang nilalang, naririnig niya itong nagsalita ng, "Anong ginagawa mo rito? Iyo, taga rito ka ba?" Wika ng isang nilalang sa busis ng malaking tao. Kasabay ng pagwika nito ay ang biglang pagharap nito sa kanya. Bigla naman siyang napayuko sa lupa nang masilayan niya ang pagmumuka ng lalaki dahil mahalin tulad mo sa isang bangkay ang itsura nito at may kulubot-kulubot na balat. Humpak din ang mukha nito nang siyang labis niyang ikinakatakot. Kahit nanginginig na siya sa takot, pinili pa rin niyang sumagot rito ng, "Pupunta sa bahay ng ermitanyong si Doming." Wika niya ritong may pangangatog pa. Nang marinig yun ng nilalang, may itinuro ito na daan at nagwika ng, Diyan ka dadaan para hindi ka mapaglaruan ng mga diwata." Wika ng nilalang. Magamat duda siya sa mga sinabi nito dahil isa yung aswang para magpalit ng anyo sa pagsikat ng buwan. Pagkarating niya sa may medyo wala ng mga kahoy, napalingon naman siya sa kanyang likuran at nakita niya ang nilalang, ang kaninang biglang tumalon ng napakataas. Kaya't dali-dali siyang naglakad doon habang palingon-lingon sa paligid. Ang palatandaan niya sa lugar ng ermitanyo ay ang napakalaking baliti sa bundok na yon. Dahil sa ilalim nito, naroroon ang kubo ng ermitanyo. Nang masipat niya ang malaking baliti sa unahan, dali-dali naman siyang naglalakad doon. Subalit bago pa siya makalapit sa lugar ng ermitanyo, bigla siyang napaupo sa lupa nang makaramdam siya ng pagyanig ng lupa na para bang lindol. Nang maramdaman niya ang bagay na yon, bumalik sa kanyang alaala noong kasulukuyan pa siyang isinama ng ermitanyo sa lugar na ito. Maaaring ang pagyanig sa lupang yon, kagagawan yun ng alaga na ermitanyo na nakatira sa balitin na yon. Matapos ng napakahabang lakaran, nakarating na nga siya sa kubo ng ermitanyo. Halos wala pa ding pagbabago ang kubo nito at wala pa ring dingding. Ang nagbabago nga lang doon ay ang paligid dahil medyo naging aliwalas. Paglapit niya sa kubo ng ermitanyo, nagtaka naman siya dahil wala doon si Manong Duming. Palingalinga pa siya noon sa paligid dahil papanong wala si Manong Duming doon. Gabing tapat yun eh. Nang ibinaling niya ang kanyang mga mata sa paligid, doon niya nakita ang kabayong bigay ni Omar sa matanda. Nang makita niya yon, bigla naman siyang napangisi dahil ibig sabihin nun, naroroon pa rin si Manong Duming at nakatira pa rin doon. Habang nakatingala siya sa baliting yon, bigla naman siyang nagulat nang makarinig siya ng isang tunog ng baso. Paglingon niya sa may likuran ng puno ng baliti, nasipat niya si Manong Duming na may hawak-hawak na baso at sa kabilang kamay nito ang isang galon na may lamang tuba. Paglapit nito sa kanya, nagwiwika ito ng, "Ano? Di ba sabi ko sa'yo kapag pupunta ka rito magdala ka ng alak?" "Mabutit may tuba pa akong tira dito. O siya, sa'yo na muna yan. Medyo namumutla ka eh." Wika ng ermitanyo sa kanya. Kaagad niya yung tinanggap at kaagad ding ininom dahil aminado din siya na kinabahan siya sa daan. "Bakit ka napasugod rito ng ganitong oras na uli?
May nangyayari bang kakaiba? Wika ng ermitanyo sa kanya. Dahan-dahan niyang ibinigay dito ang baso at sumagot ng, "Manong, gusto ko sanang magpatulong sa aking hinaharap na problema. May bumisita na mga nilalang sa aking manukan eh. 2 matandang mangkukulam at saka binabantaan pa ako. Kapag hindi ko ibigay ang bertot, ubusin niya ang mga alaga ko doon." Wika niya sa ermitanyo. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, dahan-dahan naman itong ibinaba ang baso at tila ba nakakatawa ang kanyang sinasabi dahil humahagalpak ito sa kakatawa. Ano? Mangkukulam? Mangkukulam lang, natatakot ka na. Wika nito sa kanya na parabang biro lang sa kanya ang mga binitawan niyang mga salita. Muli itong nagsali ng tuba at ininom nito at pagkatapos naman muling nagsalita ito ng, Huwag kang mag-alala, Noli. Tutulungan kita sa lahat mong problema. Ikaw pa, malakas ka sa akin eh. Nang marinig ito ni Noli, napangisi naman siyang umiinom ng tuba. Kaagad-agad niyang ikwininto rito ang kanyang nararanasan sa pangyayari sa kanyang manukan. Nang marinig lahat ng ermitanyo ang kanyang hinaing, napawika naman ito ng, Aba, problema nga yan. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Matapos nun, kaagad kinuha ng ermitanyo ang kanyang mga gamit, kagaya ng kwintas na medalyon, mga mutya, at para sa kumbate. Subalit ang pinakainaabangan niya doon ay ang basto nitong bigla-bigla na lang lilitaw sa mga kamay nito. Kaya tinanong niya ito kung saan na ba ang basto nitong hawak-hawak noong kasalukuyan silang nakaharap ang pangkat ni Tasyo. Nang sinabi niya yon, tumitig lang naman ang ermitanyo sa kanya ng seryoso. Sagrado ang gamit na yon, Noli. Yun ay ang pamana sa akin ni Maestrong Inko bago siya pumanaw. Wika ng ermitanyo sa kanya. Nang kumpleto na ang mga gamit ng ermitanyo, ang sabi nito sa kanya, mag-antay na muna siya doon sa kubo dahil ipapasok lang niya saglit ang mga kalabaw at kabayo niya doon sa bakanting lote na mayroong nakapaikot na harang na gawa sa kawayan. Ang sabi sa kanya ng ermitanyo, yun ang kanyang ginawa kapag aalis siya sa kanyang kubo nang kahit ilang araw pa siya babalik doon. Para yung isang pastulan at sa gitna ng lote na yon, meron doong bukal kung saan iinom ng tubig ang mga hayop niyang alaga doon. Maya-maya pa, pumunta ang ermitanyo sa likod ng punong balete at narinig niya itong parang may kinakausap. Makalipas lang ang ilang minuto, kasalukuyan na silang naglalakad pababa ng bundok. Nasa 3:00 na yon ng madaling araw. Habang naglalakad sila, hindi naman niya maiwasang lumingon sa kanyang likuran kung nasaan naroroon ang puno ng baliti. Nang lumingon siya doon, bigla naman siyang natigilan nang masipat niya sa katawan ng baliti ang napakalaking gagamba na nakakapit sa katawan ng puno. Nang makita siya na ermitanyong duming, nagwika ito sa kanya ng, Kung ano man ang nakita mo sa puno na yan, hayaan mo lang yan. Yan ang nagsisilbing bantay ko sa lugar na ito. Habang kasagsagan silang naglalakad doon, nagtataka naman siya dahil bakit saglit lang silang naglalakad. Kaagad na silang nakarating sa paanan ng bundok. Iyong kanina siyang naglalakad doon, halos 4 na oras niya yung nilalakad. Makalipas pa ang ilang oras, nakarating na nga silang dalawa sa manukan nitong sinuli. Nasa 5:00 na yon ng umaga at kagaya ng dati, nasipat nila ang 3 tauhan ni Noli habang pinag-iipon ang mga patay na manok at nandun din ang kanyang ama na si Luisito. Paglapit nilang dalawa sa mga ito, kaagad bumungad ng mga ito patungkol sa mga manok na namatay. Ganyan lagi ang nadatna namin, Manong Duming, sa tuwing umaga. Hindi namin alam kung anong nilalang ang may gawa niyan.
Wika ng kanyang ama doon kay Manong Duming. Kaagad silang lumapit sa dulong bahagi ng manukan na yon, kung saan nangyari ang pagkamatay ng mga manok ni Nuli. Nang makalapit na silang tatlo sa bandang doon, kaagad inusisa ng ermitanyo ang lagusan kung saan dumaan ang mga alagang sigbin ng mga matatandang nakita ni Nuli. Laking gulat nilang dalawa nang sabihin ng ermitanyo ang, May nakaalitan ang anak mong ito, Luisito. Hindi ito basta-bastang mga nilalang dahil batikan itong mangkukulam na may dugong aswang. Nararamdaman ko ang mga alaga nito nang siyang umatake sa mga manok mo, Noli. Sabihin mo, Iho, may nakaaway ka bang tao rito? Batid kong hindi taga rito ang mga nilalang na ito. wika nito sa kanya. Matapos nun, pinili na muna nila Nuli na magpahinga na muna sa araw na yon. Sinabi ng ermitanyo sa pagpatak ng gabi, susundan nila ang bakas ng dalawang matanda kung saan man ito nakatira. Lumipas ang araw na yon. Tila ba pinaliban na muna nila Nuli ang buong pangyayari. Abala kasi siya sa paglilipat ng ibang manok ng pwesto nito. Pagsapit ng kinagabihan, maaga silang kumain ng hapunan dahil hindi biro ang kanilang lakad na gagawin. Manong Duming, mag-iingat ho kayo sa lakad nyo. Lalo na ikaw, Nuli. Wika ng kanyang ama sa kanya. Bago sila tuluyang umalis, dala-dala nitong sinuli ang kanyang itak na gawa sa tanso. Pagpunta nilang dalawa sa lugar kung saan niya nakita ang dalawang matanda, may inuusal ang ermitanyo sabay ihip sa kanyang noo. Nang ginawa yun ng ermitanyo, nakakaramdam siya ng gaan sa katawan at pakiramdam na sobrang napakatalas. Ayon pa sa kanya, kahit kaluskos ng daga sa malayo, kayang-kaya niya yung sundan kung nasaan man. Ang sabi ng ermitanyo sa kanya, ang usal nitong pinakawalan ang pangsabulag sa mga nilalang upang hindi sila makita kung mayroon mang magmamasid sa kanilang dalawa. Nauna sa paglalakad ang ermitanyo. Habang may animoy daan na sinusunod, tanging si Manong Duming lang ang nakakaalam. Makalipas ang 2 oras nilang paglalakad, doon na pagtanto nitong sinuli na malayo na yun sa kanilang lugar. Manong, anong lugar na to? Mukhang malayo na to sa atin ah. Baka maligaw pa tayo. Wika niyang pag-alala rito. Nang marinig ito ni Manong Duming, sumagot naman ito ng, Lugar mo ito tapos natatakot ka. Huwag kang mag-alala, Noli. Naririto na tayo sa lugar na sinasabi mong mangkukulam. Sa pagkaalala nitong sinuli, nasa lugar sila noon na puro talahib at kakahuyan. Kapag di mo alam ang lugar na yon, talagang maliligaw ka. Sa kanilang paglalakad pa ng tuluyan, itinuro ng ermitanyo ang isang kubong nakatirik sa isang malaking puno ng mangga. Sa paglapit nilang dalawa sa kubong yon, doon na pagtanto ni Noli na maaring sa bungiro ang nakatira sa kubong yon na nasa 7 ang bilang. Ang kubo din na yon, napalibutan yon ng mga harang na gawa sa kahoy. Noli, maging maingat ka sa iyong paglalakad. Kunting mali mo lang dyan, mararamdaman tayo ng mga sigbing alaga ng nakatira sa bahay na ito. Wika sa kanya ni Manong Duming. Sa palagay nila ng mga oras na yon, nasa 10:00 na yun ng gabi. Nakapalibot sa kubo ang mga alaga ng mangkukulam na animoy mga aso na kulay itim. Mapagkamalan mong mga aso ang mga sigbin dahil sa kanilang itsura. Subalit ang ipinagkaiba lang dito, ang lalaki ng mga tinga nito na halos tumabon sa kanilang buong pagmumukha. Maikli din ang mga paa nito sa harapan, kaya't kapag makita mo itong maglalakad, para itong nakatuwad. Maya-maya lang, habang nagmamasid sila sa paligid, nagwika sa kanya si Manong Duming ng, Masdan mo ang nilalang na lalabas sa kubong yan. kasabay ng pagwika ng ermitanyo,
ay ang pagbigkas nito ng mga engkantasyon nang siyang labis niyang ikinagulat. Nang binanggit kasi yun ng ermitanyo, mayroong dalawang matanda ang lumabas sa kubong yun. Habang palingon-lingon ito sa paligid, naanimoy mayroong inamoy sa hangin ang mga ito na para bang natunugan nito ang kanilang pagdating. Hindi rin mapakali ang dalawang matanda dahil panay ang pagkakamot nito sa kanilang buong katawan.